Alam mo, isipin mo ito. Nagmamaneho ka sa isang madilim na kalsada na hindi mo masyadong pabisado. Nakatingin ka sa GPS mo, tapos malinaw yung sinasabi nito na dumiretso ka lang. 'Di ba kampante ka kasi sinusunod mo naman yung mapa? Oo, tama kampante ka. Hanggang sa nagulat ka na lang. Nasa gitna ka na pala ng isang ilog. Bakit kaya? Kasi ginawa yung mapa mo 10 taon nang nakalipas. Tama naman yung mapa noon, pero nagbago na yung mundo ngayon, 'di ba? Parang may bagong dam na itinayo, tapos umapaw yung tubig kaya lumubog na yung dating kalsada. Eksakto. At ang masakit dito, hindi kasalanan ng mapa kung bakit ka napahamak. Kasalanan mo kasi pinagkatiwalaan mo yung isang dokumentong hindi na tumutugma sa realidad natin ngayon. Totoo yan. Madalas kasi nating nakakalimutan na yung mga komunidad parang kalikasan yan eh. Patuloy na gumagalaw at nagbabago. At yan mismong sitwasyon na yan ang dahilan kung bakit bumabagsak ang mga estratehiya ng mga lider. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon, maligayang pagdating sa ating malalimang talakayan. Oo, isang napakagandang pag-uusap ito para sa atin ngayon. Ang mga mapagkukunan natin ay mga tala at sipi mula sa isang kabanata na pinamagatang Measuring, Revisiting, and Adapting. Tatalakayin natin yung diskarte sa ministeryo, pati pamumuno at yung tinatawag na community mapping. Yung mismong misyon talaga natin dito tuklasin kung bakit palpak yung mga plano natin kapag huminto na tayong magbigay pansin sa nagbabagong kapaligiran. Tapos, kung paano rin tayo makakaangkop ng hindi nawawala yung core mission natin, di ba? Okay, himayin natin ito. Bakit ba napakahirap para sa mga leader na bitawan yung mga estratehiyang dati namang nagdala sa kanila sa tagumpay? Ang talagang nakaka-believe dito ay yung tinatawag sa teksto na expired map. Parang pasong mapa, di ba? Pasong mapa o parang lisensya lang na na-expire. Oo, parang gano'n. Hindi naman kasi ito simpleng kapabayaan eh. Sa psychology, may tinatawag tayong sunk cost fallacy. Tapos yung pagnais natin para sa cognitive ease. Yung tipong nanghihinayang ka sa nailabas mo ng effort at pera, tapos ayaw mo na mag-isip ng malalim, kaya pinagpipilitan mo pa rin. Eksakto, yan yun. Gumugol kasi ang isang leader ng maraming taon at pera para buuin yung isang sistema, di ba? Kaya pagtingin nila sa komunidad, ang nakikita lang nila ay yung dating sanay nilang paglingkuran. Pero ang totoo, nagbabago na yung demografiya. May mga pamilyang lumilipat, tapos nag-iiba yung takbo ng ekonomiya. Kaya ang malaking panganib dito ay yung patuloy na pagdedesisyon base sa isang realidad na guni-guni na lang. May nabanggit pa sa teksto na magandang analogya dito. Yung garden path o daanan sa hardin. Oo, magandang halimbawa yan. 'Di ba sa simula, napakalinaw nung daan. Kabisado mo bawat liko kasi ikaw mismo gumawa. Pero kasi buhay na ekosistema yung hardin eh. Kaya habang tumatagal, lumalago yung mga ugat, tapos sumisira sa mga bato. Tapos gumagalaw yung lupa, 'di ba? Naanod ng ulan yung mga gilid. Kaya yung dating malinaw na daan, hindi na siya gabay kundi nagiging sagabal o panganib na. Kaya nga sinasabi dito na ang community mapping ay hindi isang dokumento na itinatago lang sa aparador pagkatapos isulat. Isang living discipline siya, 'di ba? Nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagmamasid. Oo, kailangan ng anthropological na obserbasyon. Ipinakita pa nga sa teksto yung biblikal na lohika nito sa pamamaraan ni Jesus. Hindi kasi mechanical o copy-paste yung kanyang pamumuno eh. Ibang-iba yung pakikitungo niya kay Nicodemus na isang edukadong pinuno ng mga Hudyo, di ba? Tama, kasi sanay sa theological na debate si Nicodemus. Tapos, ikumpara mo sa pakikipag-usap niya sa babaeng Samaritana sa balon. Na may mga personal at panlipunang issue. Pareho yung mensahe pero yung paghahatid nakakalibrate talaga sa kung sino yung kausap niya.
At yan mismong kakayahang bumasa ng sitwasyon ang nawawala kapag umaasa na lang tayo sa expired na mapa. Diyan na tayo mapupunta sa susunod na problema natin. Kung palaging nagbabago yung mapa, paano natin malalaman kung umuunlad ba tayo? Paano mo susukatin ang tagumpay? Mahirap sukatin yung tagumpay sa isang sistemang palaging gumagalaw, di ba? Kasi ang pinakamadali dyan bilangan na lang ng attendance, ilan yung dumalo sa seminar, ilan yung bumili ng ticket. Pero nagbabala yung teksto na ang mga numero ay hindi kayang ipaliwanag ang kanilang sarili eh. Kung bumaba ang attendance, bakit? Nawalan ba sila ng interes o tumaas lang yung upa sa paligid kaya napilitang lumipat yung mga tao, di ba? Kaya nag-aalok ang mga author ng mas malalim na sukatan tulad nung tinatawag na relational trust o tiwala. Tapos participation. Yung tipong hindi lang sila basta nakaupo, kundi totoong nakikilahok na. Oo, at yung pangatlo ay spiritual openness. Dito nakikita yung kaibahan ng simpleng kuryosidad sa tunay na espiritual na gutom. May magandang kwento dyan sa teksto tungkol sa isang simbahan na naghahalok ng pamimigay ng pagkain o food distribution. Oo, nung simula napakaraming pumila dyan eh. Akala nung mga leader, tagumpay na sila. Pero paglipas ng ilang buwan, hindi dumadami yung tao, tapos hindi rin lumalalim yung ugnayan nila. Kasi mali yung pagbasa nila sa komunidad. Nang suriin nilang muli yung mapa, nakita nilang hindi pala kakulangan sa pagkain yung pangunahing krisis doon. Yun pala, ang tunay na kailangan ng mga tao ay connection, solusyon sa matinding kalungkutan at isolation sa komunidad. Naging tagatanggap lang ng pagkain yung mga tao, pero hindi nasagot yung totoong sugat nila. Pero teka lang, pushback ko lang ng konti ha. Bilang leader, hindi ba mas madali kung bibilangin na lang talaga natin kung ilan yung dumalo? Paano mas madali? Kasi bakit kailangan pa nating pahirapan ang sarili natin sa mga sukatang hindi naman madaling ilagay sa spreadsheet tulad niyang tiwala? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, sinasabi sa teksto na what is counted is not always what counts. Yung binibilang daw ay hindi laging ang pinakamahalaga. Sa bagay, paano mo nga ba ilalagay sa Excel file yung tiwala, di ba? Oo, nakikita kasi yan sa pag-uugali eh. Halimbawa, yung taong dati tahimik lang sa likod, biglang nagvoluntaryong maglinis pagkatapos ng event. Yung pag-shift nila mula sa pagiging consumer tungo sa pagiging contributor. Tama, at para malawan ng mga malalalim na sukatang ito, kailangan nating tanungin yung community natin. Na nagdadala sa atin sa isang salita na madalas kinatatakutan nating mga pinuno, ang paghingi ng feedback. Kinatatakutan talaga kasi madalas tinitingnan ito bilang banta o pag-atake sa kakayahan ng pamunuan eh. Pero sabi sa teksto, ang community feedback daw ay isang awa o biyaya. Isang mercy, oo. Ito yung pumipigil sa atin na mabuhay sa sarili nating ilusyon, kung saan akala natin tama yung ginagawa natin kahit wala na tayong natutulungan. Dito talaga nagiging sobrang kawili-wili ang lahat eh. Kasi kapag nakakatanggap tayo ng kritisismo, nagiging depensibo agad tayo. Ipapaliwanag agad natin kung gaano karaming puyat at pawis ang ibinigay natin sa programa, di ba? Ang hindi natin napapansin, yung mismong pagiging depensibo na yon, yun yung sumisira sa tiwala ng mga tao. Imbes na makipa yung ating mga blind spots, nagagalit pa tayo at tinuturing natin itong banta. Di ba yung pag-alam na hindi na gumagana yung estratehiya mo ay hindi naman kabiguan? Pagkakataon yon para maging mas tumpak ka. Pero madalas tayong mahulog sa pinatawag na bitag ng nostalgia. Ito yung pag-iidolo sa mga pamamaraan ng nakaraan. Oo, ginagawa nating idolo yung dati dahil lang gumana siya dati. May halimbawa dyan tungkol sa isang ministeryong may panggabing schedule. Na napakatagumpay daw noong mga nakaraang dekada pero habang tumatagal wala nang dumadalo.
Tapos iniisip ng mga leader na naging makamundo na yung mga tao o nawala na ng interes. Yun pala, nagbago lang yung demografiya at ekonomiya, di ba? Dumami yung mga working families na may iba-ibang shifts sa trabaho. Kaya imposibleng makapunta sila sa gabi. Tapos, naging maintimidado pa yung mga bagong dating kasi masyadong formal yung setup. Naghahanap lang pala sila ng ligtas na espasyo para makipag-usap. Pinilit nilang gamutin yung sakit na wala naman pala, habang binabaliwala yung totoong pangangailangan ng komunidad ngayon. Kaya ipinapakilala ng teksto yung konsepto ng incarnational ministry. Ang pakikinig muli ay isang aksyon ng pagmamahal. Ibig sabihin, papasok tayo sa mundo kung ano ito ngayon. Hindi kung ano ito noon. Eksakto. Ngunit sa patuloy nating pag-angkop, may isa pang nakatagong panganib na madalas hindi natin napapansin eh. Yung pag-ubos sa lakas ng mga taong gumagawa ng gawain, di ba? Oo, yung tahimik na krisis ng burnout ng mga volunteers natin. Kasi kapag sinubukan nating gawin ang lahat para lang mahaangkop, maaari tayong mahulog sa tinatawag na overreach. Gusto nating gawin lahat. Ginagawa nating katumbas ng kabanalan yung pagkapagod, yung labis na paggawa or overfunctioning, madalas mapagkakasalangang katapatan yan. Tinalakay dito yung halimbawa ni Jesus na may mga limitasyon din siyang sinunod. O umatras siya sa mga tahimik na lugar para manalangin tapos natulog sa bangka dahil sa pagod. Hindi niya pinagaling ang lahat ng tao. Kasi yung agiging tapat at sincero, hindi ibig sabihin hindi ka na nauubos, di ba? Sincerity does not equal inexhaustibility. Napakagandang paalala niyan. Parang smartphone battery yan eh. Tinatanong ko sa'yo na nakikinig, hindi mo pwedeng patuloy na gamitin lahat ng apps mo kung 1% na lang yung battery mo, di ba? Tapos aasa ka pang gagana ng maayos, malabo yun. Kaya ano bang ibig sabihin nito para sa atin? Paano natin poprotektahan ang mga tao natin? Nagbubukas ito ng isang mahalagang katanungan tungkol sa ating theology of limits o teolohiya ng limitasyon. Kailangan nating basagin yung Messiah complex natin, di ba? Na feeling natin kailangan nating iligtas lahat ng tao. Ang mabuting balita kasi, hindi humihingi ng ating pagkawasak. Ang sustainable na pamumuno marunong magsabi ng hindi nang walang halong panunumbat. At para magawa yan, kailangan natin ng kumpletong larawan ng ating epekto. Dito na papasok yung pagbabalanse ng datos at kwento. Kailangan nating pareho yung numero at naratibo para hindi tayo mapagod ng walang saysay sa mga maling programa. Ang mga numero, nagpapakita ng pangkalahatang takbo o scale, tapos yung mga kwento naman, nagpapakita ng epekto sa kaluluwa ng tao. May ginamit na halimbawa mula sa Aklat ng Mga Gawa o Acts sa Biblia para ipakita yung perpektong balanse nito. Oo, hindi sila natakot gumamit ng numero, binilang nila yung 3,000 kaluluwa na naligtas, di ba? Pero hindi sila tumigil doon eh. Kinuwento rin nila ng detalyado yung pagbabago ng isang bantay sa kulungan, yung Philippian jailer at si Lydia. Kasi kapag numero lang yung tiningnan natin, parang tinatanggalan natin ng pagkatao yung mga tao. Ginagawa lang natin silang metrics, di ba? Totoo yan at madaling manipilahin yung mga numero. Pero kung puro kwento lang at walang numero, nagiging masyado naman tayong sentimental. At nagiging bulag tayo sa katotohanang, baka bumabagsak na pala yung ating misyon kasi 7 sa 10 miyembro na pala yung umaalis. Kaya ibinubuod ng teksto na ang pinakamalusog na organisasyon o ministeryo hindi pumipili sa pagitan ng numero at kwento. Tinatanong nila kung paano itinatama at kinukumpleto nung bawat isa ang buong kwento, di ba? Ang kombinasyong ito yung nagbibigay sa leader ng katapangan baguhin ang kanyang mapa. Napakagandang balanse niyan. Ngayon, ibalik natin ang usapan sa iyo na matiyagang nakikinig sa amin. Kahit na ikaw ay namumuno ng isang tech startup, nagpapatakbo ng sarili mong klinika, o simpleng nakikipag-ugnayan sa inyong barangay. Kailangan mong patuloy na magmasid. Oo, kasi ang mundo ay patuloy na nagbabago at hindi sapat yung mga lumang mapa para sa mga bagong biyahe mo ngayon.
Kailangan natin ng matalas na pakikinig sa feedback, tapos pangangalaga sa ating limitasyon at talinong pag-isain ang datos at ang kwento. At may isang kaisipan mula sa teksto na gusto kong iwan sa iyo, nayayanig sa nakasanayan natin. Ang makalumang katapatan ay hindi nakatapatan. Isang napakabigat na paalala yan para sa mga leader na nakikinig. Kaya bago tayo maghiwalay, isipin mo ito. Ano ang isang paborito at matagumpay na estratehiya o nakasanayan sa buhay mo ngayon na pilit mong pinanghahawakan na sa totoo lang, siya na mismong nagbubulag sa iyo upang hindi mo makita yung bagong realidad na matagal nang nasa harapan mo? Mapapaisip ka talaga ng malalim dyan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa isa na namang malalimang talakayan. Sana ay baunin mo ang mga aral na ito sa pag-update ng iyong sariling mapa. Hanggang sa muli.